Rona, halika na. Practice na tayo. Kailangan to para din sa grades mo. Sabi ng leader ng grupo nila. Umawang ang bibig ni Rona. Ha? Oo, saglit lang. Magpapaalam lang ako sa mama ko. Kinakabahang naglakad si Rona palabas ng basketball court. Nararamdaman niya ang medyo malamig na hangin na humahampas sa kanyang buhok. Nagkukumpula na ang kanyang mga kaklase na puno ng tawanan at kwentuhan ng mga ito habang naghahanda na para sa practice. Hindi sigurado si Rona kung papayagan siyang manatili para sa buong practice na yon. Siguradong napakaraming tanong ng kanyang ina tungkol sa kinaroroonan niya. At naririnig na ni Rona ang boses nito sa kanyang isipan. Nagtatanong tungkol sa bawat maliliit na detalye. Dinukot ni Rona sa kanyang bulsa ang cellphone. 2 beses yung nag-ring bago sinagot ng kanyang ina. Hello Rona! Ano na? Nasaan ka na? Bakit hindi ka pa umuuwi? Anong oras na? Nandyan ang service mo pero hindi ka raw niya makita. Baka sa boses ng kanyang ina ang pag-aalala. Hi mama! Sinimulan ni Rona at sinusubukang maging kaswal. Pwede pong pasabi na lang kay Manong na mamaya niya na lang po ako sunduin. May practice po kasi kami para sa performance para sa isang subject. At nasa labas po kami ngayon kasama po ng classmates ko. Baka magtagal pa po kami dito. Gusto ko lang pong ipaalam sa'yo, Mama. Agad na nagbago ang tono ng kanyang ina. Wait, sa labas? Gano'ng katagal yan? Bakit hindi ka nagpaalam ng mas maaga? Magpapagod ka ba dyan? Anong sabi ko sa'yo? Kapag physical performance, humingi ka na lang ng special project. Maiintindihan ka naman ng teacher mo. Napakagatlabi si Rona. Sorry po, hindi po ako nakapagpaalam agad. Biglaan po kasi. Ma, hindi naman po ako nagpapagod. Kanta lang po na may kaunting sayaw. Narinig niyang bumuntong hininga ang kanyang ina. Sigurado ka bang ligtas na mag-practice sa labas? Baka anong mangyari sa'yo? Nasaan ka ba talaga at sino pang nariyan? Bumuntong hininga si Rona, ngunit nasanay na siya sa ganoong reaksyon nito. Mama, sa basketball court lang po sa likod ng school at lahat po ng classmate ko nandito. Bukas na po kasi ang performance kaya nagmamadali na po ako. Ilang oras lang naman po ito ma. Huwag ka na po sanang mag-alala. Patuloy na bumaha ang mga tanong ng kanyang ina. Ilang oras pa rin yan. At ano nga bang ginagawa mo dyan? Ilang tao ang kasama mo? Wala kayong kasamang matanda? Alam mo namang ayokong nasa labas ka palagi dahil na rin hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Hanggang maaari sana, bahay at school ka lang. Anong oras ka uuwi? Anong oras matatapos yan? Nagsisimula ng maubos ang pasensya ni Rona. Mahal niya ang kanyang ina, ngunit minsan pakiramdam niya'y hindi na siya makahinga. Alam naman ni Rona ang kondisyon niya. Mahina ang puso niya. Pwedeng mapagod pero hindi sobra. Pwedeng makaramdam ng mga emosyon pero hindi dapat sobrang tindi. Lahat ng bagay tungkol sa kanya dapat kontrolado. Yun ang paraan para maingatan siya ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, sa labis na pag-iingat ng mga ito, para na siyang nakakandadong ibon sa hawla. Palalayain para makalipad pero may tali pa rin sa mga paa para hindi makalayo. Muling nagsalita si Rona. Mama, nagre-rehearse lang naman po kami. Hindi naman po sobrang komplikado ang gagawin namin. Tatawagan po kita kapag tapos na po ako. Practice lang po. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang mama. Sigurado ka bang hindi ka masyadong pinipilit? Napakahaba ng araw mo dyan. Ayokong pinapahirapan mong sarili mo, Rona. Pupunta ako para tingnan ka. Aalis na ako ngayon din. Bumilis ang tibok ng puso ni Rona. Hindi, Mama. Huwag ka na pong pupunta dito. Wala naman pong kasamang mga magulang ang mga kaklase ko at magiging maayos naman po ako dito. Nakakahiya po, Mama, na babantayan mo pa po ako sa buong duration ng practice namin. High school student naman na po ako. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko. Inaalala ko rin naman po ang mga bilin mo. Rona? Lumambot ang boses ng kanyang ina ngunit matatag pa rin. Maaaring high school student ka na ngayon. Pero nanay mo pa rin ako. Wala akong pakialam kung walang ibang mga magulang sa paligid. Papanoorin kita. Alam mo namang iniingatan ka namin ng sobra ng papa mo at hindi ko hahayang mag-isa ka sa labas. Gusto kong makasigurado na ligtas ka. Nanganib ng buhay mo ng bata ka. Hindi ko na ipagsasapalaran pa yon. Dahil lang ayaw mo nang bantayan kita dyan sa practice mo.
Mas mabuti na ang ganito, anak. Napangiwi si Rona sa pagbanggit ng kanyang pagkabata. Palaging ipinapaalala sa kanya kung gaano naging kadelikado ang buhay niya noong panahong hindi pa nalalaman ang tungkol sa mahina niyang puso. Hindi siya makapag-take ng surgery, hindi pa sapat ang pera, at wala pa rin siyang heart donor. Malayo pa siya sa listahan ng mga pasyenteng nangangailangan din. Kaya ngayon, sobrang proteksyon ang ibinibigay ng kanyang mga magulang sa kanya. Noon pa man ay alam na ni Rona na mahal siya ng mga ito, kaya siya inaalagaan. Pero minsan, nasusuffocate na talaga siya. Alam ko po, Mama, pero hindi na po ako maliit na bata. 16 na po ako. Kaya ko naman po. Giit pa ni Rona at nanginginig ang boses dahil sa frustration. Lumambot ang boses ng kanyang ina, ngunit may determinasyon pa rin. Alam kong kaya mo naman, Rona. Pero anak kita, at ilang beses na kitang nakitang nakipaglaban para sa buhay mo. Pupunta ako dyan. Susubaybayan lang naman kita. Promise, hindi ako mangingialam sa mga ginagawa niyo ng classmates mo. Ang akin lang, kapag may nararamdaman kang kakaiba, nandyan agad ako sa paligid. Pumikit si Rona at huminga ng malalim. Ayaw niyang dumating ang kanyang ina. Ayaw niyang maramdamang bata siya sa harap ng kanyang mga kaklase. Pero at the same time, naiintindihan niya. Para rin naman kay Rona ang ginagawa ng mga magulang niya. Muntik na siyang mawala sa mga ito at sa mga mata ng kanyang ina, tila isa siyang babasaging kristal na kailangang ingatan. Sige po, huminga ng malalim si Rona. Lumambot muli ang boses ng kanyang ina at puno ng pagmamahal. Sige anak, pupunta na ako dyan. Nang ibinaba ni Rona ang tawag, sumulyap siya sa kanyang mga kaklase. Siguradong madidistract ang mga ito sa mama niya. Lumalaki na si Rona. Hindi naman niya gustong takasan ang pangangalaga ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, may mga pagkakataong gusto niya lang na siya lang ang mag-alaga sa sarili niya. At kahit kailan, mukhang hindi yun maiintindihan ng kanyang ama't ina. Rona, anong ginagawa mo dito sa kusina? Tanong ng kanyang ina at bumaha agad ang pag-aalala sa mga mata nito. Magluluto po ako, Mama. Sabi ni Rona. Simpleng pagkain lang naman po. Huwag ka pong mag-alala. Magsaing lang sa rice cooker at magluto ng itlog ang alam niya. Higit pa doon, wala na talaga siyang alam sa kusina. Kahit paglilinis at paghuhugas ng mga pinggan, hindi pinapagawa sa kanya ng mga magulang niya. Kaya nga hanggang ngayon, dalaga na siya. Kahit paano ay gusto namang matuto ni Rona. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina nang makitang hawak niya ng kawali. Hindi ka dapat nandito. Ayokong masaktan ka. Umupo ka na sa sala o kaya bumalik ka na sa silid mo at mag-aral. Bawal kang magluto. Naninikip ang dibdib ni Rona. Bakit po hindi? Hindi naman po ako gagawa ng anumang makakasakit po sa akin. Gusto ko lang naman pong matuto magluto, Ma. Ngunit binawi ng mama niya ang kawali. Baka mapaso mo ang sarili mo o kaya masugatan ka ng kutsilyo. Hindi ka rin sanay sa kalan, Rona. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo na lang sa akin. Ako naman talagang nagluluto para sa ating lahat. Matamang tiningnan ni Rona ang kanyang ina. Mama, pagluluto lang naman po ito. Hindi ko naman po pasasabugin ang bahay o ano pa man. At saka gusto ko rin naman pong matuto ng mga bagay na normal naman po talagang ginagawa ng mga tao. Humalukip-kip ang mama niya. Hindi mo kailangang alalahanin yon. Hayaan mo akong gawin ito. Trabaho ko ang alagaan ng bahay at siguraduhin ligtas ka. Mag-aral ka na lang. Hindi mo kailangang matutong magluto ngayon. Pero gusto ko pong matuto. Pagpupumilit pa ni Rona. Hindi na po ako bata. May mga bagay din naman po akong dapat gawin para sa sarili ko, di ba? Saglit na nanlambot ang mga mata ng kanyang ina. Ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa mukha nito. Ikaw pa rin ang baby girl ko, Rona. Ayokong masaktan ka. Mahina ang puso mo, alam mo naman yon. Kahit sugat o paso man lang, ayaw namin ng papa mo na magkaroon ka. Mas mabuti kung hindi mo gagawin ang mga bagay na tulad nito. Saka may ibang oras pa naman para matuto ka. Hindi matanggap ni Rona na palaging excuse ang kalusugan niya para hindi magawa ang mga bagay na gusto niya. Alam niya naman ang kanyang kondisyon, pero ang hirap lang tanggapin sa part ni Rona na patuloy pa rin siyang binibaby ng kanyang mga magulang. Bumaba ang tingin ni Rona sa kawali. Hindi na po ako baby, Mama.
Gusto ko pong matuto sa sarili ko sa mga bagay na kaya ko pong gawin. Ngunit ang kanyang ina ay hindi kumbinsido. Pakiusap, Rona. Ginagawa ko to dahil mahal kita. Ayokong masaktan ka. Sige na, pumunta ka na lang sa kwarto mo at mag-aral. Ako nang bahala sa lahat dito. Hindi mo kailangang mag-alala. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Rona. Parang walang puwang para mag-grow siya sa sarili niyang paraan. Walang puwang para sa kanya upang tumayo sa sarili. Sa tuwing sinusubukan ni Rona na gumawa ng isang bagay para sa kanyang sarili, naroon ang kanyang mga magulang, umaaligid at pinipigilan siya. Sige po, punta na lang po ako sa kwarto ko. Mahina na lang nasabi ni Rona. Wala siyang ibang nagawa kundi ang umalis sa kusina. Naglakad siya patungo sa kanyang silid at bahagyang nagtatampo. Pakiramdam ng dalaga, isang bilanggo siya sa kanyang sariling tahanan. Sobrang daming limitasyon na hindi lang sa bahay kundi sa labas niya rin nararamdaman. Hoy, Rona! Ano yon? Crush mo si Mark? Bulalas ng kaibigan niya sa school. Mas lalo namang nag-init ang kanyang mga pisngi. Ha? Hindi ah. Kanina pa siyang kinukulit ng mga kaklase niya. Napansin ng mga ito ang mga nakakahiyang ngiti at ang mga paraan ng pamumula ni Rona sa tuwing lumalapit si Mark. Sus, Rona! Bulong ng kaibigan niyang si Sarah. May crush din yata sa'yo yon. Chinika ng kaklase ko si Mark sa section din nila. Inaasar si Mark sa'yo. Palagi kasing nakikitang nakasulyap sa'yo eh. Mas lalong kinikilig si Rona sa ideya na may crush din sa kanya si Mark. Para yung panaginip, isang panaginip na ayaw niya nang magising. Patuloy ang pangaasar sa kanya ng mga kaklase at hindi mapigilan ni Rona na mapangiti. Nang break time na, nagkasalubong silang dalawa ni Mark. Pareho silang nahihiya pero may ngiti sa mga labi. Hi! Magiliw na sabi ni Mark sa kanya. Napakagatlabi si Rona. Hello! Sige, pupunta na ako sa room ko. Bago pa siya makaalis, pinigilan siya ni Mark. Pwede kayang i-accept mong friend request ko. Tiningnan ko kasi hindi mo pa tinatanggap. Suminghap naman si Rona. Talaga? Sorry, hindi kasi ako mahilig tumambay sa social media. Pero sige, mamaya i-check ko na lang. Napangiti palalo si Mark. Salamat. Kinagabihan, ginawa na nga yun ni Rona. Ngiti-ngiti siya nang makita ang mga picture ng binata. Minsan ay tinatag pa siya sa mga random post. Kahit paano, naramdaman niya kung paano ang magkaroon ng puppy love. Nagsimula na silang maging chatmate sa isa't isa. Palagi silang inaabot sa gabi sa pag-uusap, kaya mas lalo niyang nakilala si Mark. Pinahahalagahan ni Rona ang bawat mensahe. Pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa isang fairy tale kung saan ang lalaking nagugustuhan niya ay talagang nagugustuhan din siya pabalik. Natutuwa ako na mas marami tayong pinag-uusapan sa chat. Sabi ni Mark sa kanya. Nakakatuwa kang kausap palagi. Napangiti naman si Rona. Ako rin, natutuwa ako na nakakausap kita palagi. Kahit dito sa school. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Inilabas nito ang isang pangkay ng rosas. Nakita ko lang. Gusto ko sanang ibigay sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Rona. Masaya ako na chatmate tayo at nag-uusap. Pero hindi pa kasi ako pwedeng magkaroon ng boyfriend o kaya'y magpaligaw man lang. Magagalit ang parents ko. Tumango naman si Mark. Ayos lang. Hindi rin naman kita pinipilit. Gusto ko lang ibigay sa'yo. Kasi alam naman natin pareho na may mutual understanding tayo. Okay lang sa akin kahit walang label kung anong meron tayo ngayon. Ang mahalaga sa akin, napapasaya mo ko at napapasaya rin kita. Bumilis ang tibok ng puso niya. Simple lang yon, ngunit mahalaga sa kanya ang lahat. Ngumiti siya, tinanggap ang bulaklak. Nagpatuloy sila sa pag-uusap ni Mark. Nag-e-enjoy lang sa company ng isa't isa. Muling tumunog ang kanyang cellphone isang gabi, pero mabilis niyang pinatay nang marinig ang mga yabag sa labas. Nagpanggap agad na tulog si Rona. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinilit na bumagal ang kanyang paghinga. Narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Mahina ang boses ng kanyang ina habang nakatayo sa may pintuan. Rona, tulog ka na ba? Hindi sumagot si Rona. Nagkaroon ng panandali ang paghinto at ramdam ni Rona ang titig ng kanyang ina sa kanya. Maya-maya'y naramdaman niyang inayos nito ang kanyang kumot. Good night, anak.
Sumara ang pinto at nakahinga ng maluwag si Rona. Naghintay siya ng ilang sandali bago muling tingnan ang kanyang cellphone. Pinindot niya agad ang voice message ni Mark. Natutuwa akong makausap ka. Sana makapag-hangout tayo minsan, Rona. Huminga ng malalim si Rona at nagpadala rin ng voice message. Gusto ko rin yon, kaso hindi ko alam kung papayagan ako ng parents ko. Pero gagawa ko ng paraan. Gusto ko rin na makahangout ka. Pinindot niya ang send at saka idinikit ang cellphone sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, nabuhay si Rona sa pananabik. Parang may mahika sa paligid. Pero habang nakahiga si Rona, hindi pa rin nawawala ang ngiti niya. Maya-maya, may biglang sumakit sa kanya. Hindi siya komportable at naninikip na literal ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Baka mataranta pang mga magulang niya kapag nakita siyang ganoon. Idiniin niya ang kanyang kamay sa dibdib at naramdaman ang banayad na tibok ng puso niya. Hindi ako mahina. Hindi. Laging sinasabi sa kanya na kailangan niyang maging maingat. Mahina man ang tingin kay Rona, para sa kanya, malakas siya dahil kaya niyang ingatan ang kanyang sarili. Walang sakit ang maaring mag-alis ng kanyang mga pangarap o makapigil sa kanya na gawin ang mga bagay na gusto niya. Hindi na ako makapaghintay na isuot ang gown ko. Nung isang taon pa namin pinaghandaan to ni Mama, hindi na ako makapaghintay sa JS. Sabi ni Sarah at ipinakita sa kanyang picture ng gown sa cellphone nito. Bahagyang napangiti si Rona habang nakikinig. Noon pa man ay pinangarap niyang makadalo sa isang prom. Nananabik din siya dahil pinag-uusapan ng mga kaklase niya. Biglang lumingon sa kanya si Sarah. Rona, pupunta ka ba sa JS prom? Kailangan mong pumunta. Sure na may partner ka na. Baka aayain ka ni Mark one of these days. Nag-alinlangan si Rona. Hindi ako sigurado kung papayagan ako ng mga magulang ko. Pero gusto ko pa rin pumunta. Gusto ko rin ma-experience. Ngumiti naman si Sarah. Dapat pumunta ka. Once in a lifetime experience lang to. Pagsisisihan mo kung hindi mo gagawin. Tipid na ngumiti si Rona. Pero deep inside, hindi niya maalis ang pakiramdam na baka hindi yun mangyari. Gusto niyang pumunta. Gusto niyang maranasan yung tulad ng iba pero duda si Rona kung papayagan siya. Nang gabing yon, inipon niya ang lakas ng loob para buksan yon sa kanyang mga magulang. Mama, Papa, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Mahinang sabi ni Rona. Lumingon sa kanya ang mama niya. Ano ba yun, Rona? May problema ka ba sa school? Wala naman po. Gusto ko lang pong pumunta sa JS prom. Pag-amin niya rito. Gusto ko po kasi talagang ma-experience yon. Pupunta po lahat ng classmates ko. Pero ako po, hindi po ako sure kasi hindi pa po ako nagpapaalam. Pero gusto ko po talagang pumunta. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Maya-maya'y muling nagsalita ang kanyang ina. Anak, napag-usapan na natin ito dati. Alam mong malaking party yon at maraming tao. Pwede rin maging emotional para sa'yo. Paano kapag sobrang masaya ka o sobrang ma-excite? Makaka-apekto lang sa puso mo, Rona. Pero kakayanin ko naman po, Ma. Please? Pagmamakaawa ni Rona. Alam ko pong pwede pong magpasabik po sa akin ng mga makikita ko. Pero susubukan ko pong kontrolin ang sarili ko, Ma. Pa, promise po. Gusto ko lang naman pong mamuhay tulad ng iba. Umiling ang kanyang ama at baka sa mukha nito ang pag-aalala. Rona, mahal na mahal ka namin at ayaw naming may mangyari sa'yo. Alam mong hindi katulad sa ibang tao ang puso mo. Masyadong risky para sa'yo. Hindi ka namin pwedeng payagan lalo na't hindi ka naman namin mababantayan kapag nandoon ka. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Rona habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Pero hindi naman po patas to. Gusto ko rin naman pong sumaya. Hindi na po ako baby. Ayoko pong palampasin to dahil lang sa iba ako. Palagi niyo lang po akong tinuturing na mahina pero malakas po ako, Ma. Pa, malakas ako at lumalaban po ako sa buhay ko. Mahina ang puso ko pero lumalaban pa rin po ako. Kaya lang, kung lalaban po ako sa buhay ko, ganito po ba palagi ang mararanasan ko? Palaging nagpipigil, palaging umaayaw? Gusto ko pong magkaroon ng mga masasayang alaala. Ayokong magbabalik tanaw lang po ako sa pakikipaglaban sa sakit ko. Gusto ko pong maramdaman kung ano ang pakiramdam ng pagiging normal. Bumaha ang lungkot sa mukha ng nanay niya. Hindi naman sa ayaw naming maging masaya ka, Rona.
Natatakot lang kami. Baka kapag hinayaan ka namin, baka mas lalo kang mapahamak at mawala sa amin. Hindi namin kayang isugal ng papa mo ang gusto mong mangyari. Lalong lumakas ang mga hikbi ni Rona. Gusto ko lang pong maging masaya. Bakit hindi niyo po ako hayaan? Anak, huwag kang sumigaw. Baka makasama sa'yo, sabi ng kanyang ama at pilit siyang pinapakalma. Ngunit bago pa muling makapagsalita ang mga ito, biglang naramdaman ni Rona ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga ng maayos, na maluktot ang mukha niya sa sakit. Rona! Sigaw ng kanyang ina at bumaha sa boses ang takot. Rigor, ang anak natin! Diyos ko, bilisan mo! Ang sasakyan! Mabilis siyang kinarga ng kanyang ama. Sumunod naman ang nanay niyang umiiyak na. Ayos lang po ako. Sinubukan niyang bumulong, ngunit ang mga salita'y halos hindi ko mawala sa kanyang mga labi. Bago magdilim ang lahat sa kanya, nakita niya pa ang natatakot na mukha ng kanyang mga magulang. Tinatawag ng mga itong pangalan niya, pero tuluyan na talaga siyang nawala ng malay. Nagising si Rona na nasa ospital na naman siya. Naririnig niya ang mahihinang hikbi ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at medyo masakit pa ang dibdib. Nang makita niya ang mga ito, bakas ang pagod at pag-alala sa mukha. Mama? Papa? Bulong ni Rona at nanunuyo ang lalamunan. Napakurap siya nang lumingon sa kanya ang mama niya. Namumula ang mga mata sa pag-iyak. Ang kanyang ama naman, na kadalasang malakas at matatag, hindi na rin napigilang maluha. Rona, salamat sa Diyos at gising ka na. Bulong ng kanyang ina. Napakurap si Rona at sinusubukang umupo ngunit napangiwi sa sakit ng dibdib. I'm sorry po. Hindi ko po sinasadyang maging sanhi ng lahat ng problemang to. Gastos na naman po. Sorry po talaga. Nasa ospital na naman po tayo. Maliit ang boses niya at puno ng guilt. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Hindi niya na naisip kung ano ang ginagawa ng mga magulang niya para sa kanya. Maraming isinakripisyo ang dalawa para kay Rona at nakuha niya pang magreklamo. Huwag kang humingi ng tawad, anak. Mahinang sabi ng papa niya na namamaos ang boses. Ang mahalaga, okay ka na sa ngayon. Huwag mo na ulit-ulitin yun, ha? Sobra kami nag-alala ng mama mo. Kumalma ka muna, Rona. Inhale. Exhale. Huwag tayong maging emosyonal, anak. Pero hindi ko po kaya, Papa. Tumulo ang mga luha ni Rona. Pinipilit ko po kayong dalawa. Sorry po. Mahina po ako. Umiling ang kanyang ina at pinisil ang kamay niya. Rona, hindi ka mahina. Para sa amin, himala at regalo ka na ibinigay sa amin ng Diyos. Napakatagal mong lumalaban at hindi rin kami titigil sa pakikipaglaban para sa'yo. Kahit tumanda na kami ng papa mo, hindi ka namin susukuan, anak. Naramdaman ni Rona ang pagtulo ng mga luha niya. Ayaw niyang mabigatan ang mga ito sa kanya. I'm sorry po. Gusto ko lang naman pong maging normal. Ayoko pong lagi na lang para po akong pinoprotektahan. Gusto ko pong maranasan ng mga bagay. Gusto ko pong kumain sa fast food restaurant, pumunta sa prom, lumabas kasama ang mga kaibigan ko po. Muling sabi ni Rona. Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga magulang bago nagsalitang mama niya. Anak, naiintindihan namin. Ngunit hindi namin maaaring baliwalain ang puso mo. Alam namin na gusto mong mamuhay tulad ng iba. Alam namin na gusto mong maranasan ang mga karanasang yon pero hindi talaga kaya. Maintindihan mo sana kami na ginagawa lang namin to sa'yo dahil mahal na mahal ka namin. Nanginginig ang boses ng papa niya. Maintindihan mo rin sana, Rona. Wala pa tayong sapat na pera para sa operasyon mo. Nag-iipon pa kami ng mama mo. Nagsisikap akong mas magtrabaho pa para may handa na tayong pera para sa'yo. At kapag may mga emergency na ganito. Isa pa, wala ka pang heart donor. Kailangan pa nating maghintay ng matagal. Kaya ang protektahan ka at maging overprotective sa'yo ang tangi lang naming magagawa, anak. Alam ko naman po na ginagawa niyo po ito dahil mahal niyo po ako. Mahinang sabi ni Rona at nanginginig ang boses. Marahang hinawakan ng kanyang inang mukha niya. Rona, ikaw ang aming mundo ng papa mo. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami patuloy na lumalaban. Hindi mo alam kung gaano ka namin kamahal, kung gaano ka namin gustong mabuhay at maging masaya. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Rona habang pinapakinggan niya ang mga salita ng mga ito.
Noon pa man ay alam niyang mahal siya ng kanyang mga magulang. Bumaon tuloy ang guilt sa kanyang sistema. Marahang tumango si Rona. Mahal ko rin po kayo. Gagawin ko po ang lahat para maging matatag. Pumikit si Rona habang nararamdaman ang init ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Wala siyang lakas para maging normal upang mabuhay ng isang buhay na walang pag-aalala. Pero nasa kanya naman ang pagmamahal ng mga magulang niya. At sa ngayon, sapat na yon. Lalaban siya para sa sarili at para sa mga ito. Ilang taon ang lumipas, lumaki na si Rona at naging isang ganap ng adult. Ganoon pa rin ang kanyang kondisyon pero determinadong mamuhay pa rin ng normal. Hindi pa siya naooperahan. Bukod sa naghihintay pa rin sila ng donor, na ospital na magkasunod ang kanyang mga magulang. Kaya ang inipon ng mga ito para sa kanya, nagastos ng hindi inaasahan. Pero ayos lang yun kay Rona dahil kaya niya namang mag-ipon sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Rona, pasensya ka na. Nagastos ang pondo para sa operasyon mo. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Ma, ano ka ba naman? Huwag na po kayong umiyak. Pinunasan niyang mga luha nito. Okay lang po. Buong buhay niyo na pong binuhos lahat sa akin. Kaya ngayon kayo po ang dapat alagaan. Wala po dapat panghihinayang. Saka gusto ko pa po kayong makasama ni Papa. Kapag lumalaban po ako, dapat lumalaban din po kayo. Tahan na, Ma. Bahagyang nabawasan ang pagiging overprotective ng mga magulang niya sa kanya. Hindi na katulad ng dati ang mga ito na bawat kilos niya ay binabantayan. Natuto ang mga ito ng tahimik na lang na mag-alala. Ngayong gumagawa na siya ng sariling buhay. Hinayaan siyang pumasok sa kolehiyo, makapag-travel at masanay sa bagong work environment. Hindi siya physically fit to work pero dahil kaibigan ng papa ni Rona ang bayaw ng may-ari, natanggap pa rin siya sa trabaho. Ayaw niya man, pero backer na lang talaga ang nagdala para magkaroon siya ng trabaho. Toxic man minsan, kaya niya nang kontrolin ang kanyang emosyon. Kapag may mga pagkakataong pinapagalitan siya ng kanyang boss, natuto siyang hindi labis na dibdibin ang mga salita nito. Bukod doon, may ibang nagiging considerate sa kanya na may mga alam sa kondisyon ni Rona. Hindi na siya ang parehong babae na umiiyak kapag hindi siya nakapunta sa prom. Kapag hindi talaga kaya, hindi na siya tutuloy. Kapag magbibigay lang sa kanya ng risk, hindi niya na ginugusto pa. Kaya sa pagkakataong yon, pakiramdam niya, mas malakas siya at mas matatag na. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat nang dumating si Daniel sa kanyang buhay. Excuse me, puno na yung tumbler mo. Saad ni Rona habang tinitingnan ng tumbler nito na umaapaw na ang tubig. Nagulat naman si Daniel at nawala ang pagtitig sa kanya. Ay, oo nga, basa na. Kukuha ka ba? Kuha ka na. Tumango lang siya at kumuha na rin ng tubig. Salamat. Kumain ka na ba? Tara, sabay na tayo sa cafeteria. Nakangiting sabi ni Daniel. Bago ka lang dito, di ba? Anong pangalan mo? Lumingon siya sa binata. Ako si Rona. Napangiti agad ito at inilahad ang kamay. Ako pala si Daniel. Nice to meet you. Ano, tara na sa cafeteria? Nice to meet you din. Sabi ni Rona at tinanggap ang kamay nito. Sorry, may baon na kasi ako. Hindi ako bumibili ng pagkain sa cafeteria. Saka sa pantry lang ako kakain para hindi na ako umakyat. Kasi may mga paperworks pa akong kailangang tapusin. Umawang ang bibig ni Daniel pero napangiti ulit. Oh, talaga? Sayang naman. Pero hopefully, maging magkaibigan tayo. Napangiti naman si Rona. Hopefully din. Nang makaalis si Daniel, nag-init ang kanyang mga pisngi. Naalala ni Rona ang pagtitig sa kanya ng binata kanina. Hindi naman siya mangmang sa mga ganoon. Huli niya pang ramdam ng ganoon, kay Mark pa at Puppy Love lang. Nagkakaunawaan sila ng high school pero simula nang isugod siya sa ospital, umiwas na lang si Rona hanggang sa hindi na sila muling nag-usap. Kaya ngayon kay Daniel, medyo naninibago pa siya. Gayunpaman, mabait at gentleman sa lahat ang binata. Madaling kausap si Daniel at napapatawa siya palagi. Hey, Rona! Tawag sa kanya ni Daniel. Bakit? Sagot niya sa binata. Sumunod ito habang lumiliko siya sa hallway. Kumusta ang araw mo? Same as usual, sabi ni Rona sabay kibit ng balikat. Busy pero kakayanin naman. That's good to hear. Namulsa si Daniel habang naglalakad. So, iniisip ko pagkatapos ng trabaho,
Baka pwede tayong mag-coffee? Alam mo, tayong dalawa lang. Napakurap si Rona at sinusubukang panatilihing kalmado ang sarili. Tayong dalawa lang? Pero kasi, hindi ako umiinom ng kape. Umawang naman ang bibig nito. Oh, talaga? Napakagatlabi si Rona. Gatas, pwede naman pero dapat low fat. Tumango naman si Daniel at mahinang tumawa. Kung ganon, sige, kape sa akin, low fat milk sa'yo. Okay na ba? Sasama ka na ba sa akin? Napangiti si Rona. Sure, sige. Kita tayo after work. Ngumiti pabalik si Daniel na halatang natutuwa. Great! Magkita na lang tayo sa lobby Tumango naman si Rona. Sa paglipas ng mga oras, lumaban si Rona para pakalmahin ang sarili. Pinaalalahanan niyang sarili na hindi yun big deal. Kape lang daw, Rona. Magkakape lang daw kayong dalawa. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Para na siyang baliw na kinakausap ang sarili sa salamin. Inaayos niya ang kanyang buhok at bahagyang nagre-retouch. Wala pa siyang karanasan sa pakikipag-date. Hindi rin siya nagkaroon ng boyfriend. Kaya ngayon, bago ang mga pinapakita sa kanya ni Daniel. Control, Rona. Bawal ang sobrang damdamin. Kalmahan mo lang. Si Daniel lang yan. Pwedeng magsaya pero wag sobra. Paalala ni Rona sa sarili niya habang hinahawakan ng kanyang dibdib. Ngunit nang makita niya si Daniel na naghihintay sa kanya sa labas ng cafe, bumilis ang tibok ng puso niya. At sa muling pagkakataon, naisip ni Rona kung okay lang na hayaan ng sarili na maramdaman ang kaunting pananabik. Natuto siyang kontrolin ang kanyang emosyon, ngunit kay Daniel, nagsimula siyang mag-isip kung panahon na ba para iparamdam sa sarili ang mga emosyon na hindi niya pa nararamdaman. Hanggang ang simpleng coffee date, nasundan pa ng nasundan. So, anong gusto mong gawin kapag wala kang trabaho? Tanong ni Daniel at kumikinang ang mga mata sa kuryosidad. Tumingin si Rona sa binata. Natutulog lang. Rest day kasi. Natawa naman si Daniel. Bukod sa pagtulog, napangiti siya. Well, mahilig akong magbasa ng libro. Minsan, classical books o kaya historical fiction books. Depende sa mood ko kung anong genre ang gusto kong basahin. Tumango si Daniel. Mukhang masaya naman. Hindi ako bookworm. Tamad ako mag-aral dati. I'm more into sports at saka sa outdoor stuff. Hiking, biking, rock climbing. Iyan ang mga nasubukan ko. Nagtaas ng kilay si Rona at halatang nagulat. Rock climbing? Adventurous ka pala. Tumawa naman si Daniel. Oo, mas gusto ko kasi ang kumikilos kaysa nasa bahay lang. Madali ako mabagot. Gustong-gusto ko nasa labas. Yung nakakaramdam ako ng adrenaline rush. Gusto mo bang subukan ng mga ganung activities? Bahagya siyang nahiya dahil wala pa siyang nasusubukan kahit isa sa mga yon. Sa totoo lang, taong bahay lang kasi talaga ako. Hindi siguro tayo compatible? Mahina namang tumawa ang binata. Compatible man o hindi, kapag nakilala ang isa't isa, lagi pa rin may adjustment. Napangiti si Rona, naramdaman ang init na kumalat sa kanyang dibdib. Nang maglaon, pagkatapos ng hapunan, nagmaneho sila sa isang malapit na drive-in cinema. Nakasakay sila sa kotse habang nanonood ng palabas. Habang tumutugtog ang pelikula sa background, lumingon si Daniel sa kanya. Rona, nag-enjoy talaga ako ngayong gabi. Masaya ako nagkaroon ako ng time sa'yo katulad nito. So, kailangan ko nang maging tapat sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ni Rona. Anong ibig mong sabihin? Gusto kita. Gustong-gusto kita. At gusto pa kitang makilala ng husto, Rona. Payagan mo sana akong ligawan ka. Sabi pa ni Daniel at puno ng senseridad ang boses. Tila sandaling tumigil ang puso ni Rona. Hindi niya sigurado kung dahil ba yun sa gulat o sa excitement. Pero ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nauutal niyang sabi. May kailangan kang malaman. Napangiti ang binata. Ano yun? Napakagatlabi si Rona. Mahina ang puso ko, Daniel. Ang mga emosyon ko nakakaapekto sa akin. Sobrang excitement, sobrang stress, sobrang saya. Basta lahat ng sobra talagang masasaktan ako. Kailangan kong mag-ingat palagi.
Sensitive akong klase ng tao at baka hindi mo na ako magustuhan dahil doon. Bumaha agad ang pag-aalala sa mukha ni Daniel at napatingin sa kanyang dibdib. Naninikip bang dibdib mo kapag kasama ako? Oo, pero hindi naman masakit. Pag-amin pa ni Rona. Masaya ko. Masayang-masaya lang. Nananabik ako pero hindi ko alam kung bakit kaya ko pa rin kumalma. Kumakalma to kapag kasama kita. Lumambot ang mukha ni Daniel sa pag-aalala at marahang hinawakan ng kamay niya. Rona, mabuti naman kung ganon. Nag-aalala ako na baka makaapekto ako sa kondisyon mo. At huwag kang mag-alala. Hindi naman mawawala ang pagkagusto ko sa'yo dahil lang nalaman ko ang lagay ng puso mo. Kailangan ko lang malaman mo na gusto kita. Gusto kitang makasama kahit hindi tayo pareho. Kahit hindi tayo palaging magkapareho ng mga libangan. Daniel, pinapabilis mo ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kapag malapit ka sa akin, parang natatakot ako na may mangyari sa akin. Pero kinakaya ko naman. Marahang ngumiti si Daniel. Gusto kitang ligawan at maghihintay ako. Dadahan-dahanin ko kung yun ang kailangan mo. Ang puso mo, poprotektahan ko hanggat kaya ko. Payag ka ba talagang makasamang isang tulad ko? Tanong ni Rona at garalgal ang boses. Isang taong kailangang maging maingat sa lahat ng oras. Para kung babasagin Daniel at baka ma-realize mo na hindi ako worth it na ligawan at maging girlfriend mo. Umiling si Daniel. Hindi mangyayari yan. Gusto kita at wala namang makakatanggal nun sa akin. At sa sandaling yon, pinili ni Rona na magtiwala. Dahil bukod sa kanyang mga magulang, mukhang may isang tao rin na magmamahal sa kanya at willing siyang alagaan. Ilang buwan pa ang lumipas at mas lalo siyang nahulog kay Daniel. Kakaiba ang kanyang emosyon na dating mahigpit na kontrolado. Ngayon ay tila malayang dumadaloy sa tuwing nasa paligid ang binata. Siguro dahil pakiramdam niya ay ligtas siya kay Daniel. Isang gabi, pagkatapos ng tahimik na hapunan at paglalakad sa parke, lumingon si Daniel sa kanya. Rona, sabi ng binata sa kanya at may matamis na ngiti sa mga labi nito. Gusto ko lang sabihin na nitong mga nakaraang buwan ang pinakamasaya kong naranasan sa buhay ko. Hindi ko na maisip na wala ka sa buhay ko. At iniisip ko, kailan mo kaya ako sasagutin? Bumilis ang tibok ng puso ni Rona. Tumingin siya sa binata. Umiikot ang kanyang emosyon at sa sandaling yon, handa na talaga siyang tanggapin ito sa kanyang buhay. Tumawa ng mahina si Rona. Tinatanong mo pa ba talaga yan? Sunod-sunod ang naging date natin. Wala rin naman akong ibang manliligaw na ini-entertain. Humalakak si Daniel at pinasadahan ng mga daliri ang buhok nito. Alam ko pero ayokong mag-assume. Gusto ko pa rin itanong sa'yo. Kaya Rona, pwede ka bang maging akin? Ngumiti ng malawak si Rona at kumikinang ang mga mata sa sobrang kasiyahan. Oo, Daniel. Oo, girlfriend mo na ako ngayon. Hindi niya pa nakitang ganoon kasaya si Daniel. Walang pag-iisip, humakbang ito palapit sa kanya. At bago niya pa man maproseso ang sandaling yon, marahang hinawakan ni Daniel ang mukha niya at hinalikan. Ang halik ay malambing, mabagal na tila iniingatan siya ng sobra. Nang maglapat ang mga labi nilang dalawa, may saya at pananabik pero mas kalmado ang puso ni Rona. Ang saya ko, Rona. Sobrang saya ko. Nakangiting sabi ni Daniel at pinaglapat ang kanilang mga noo. Masaya rin ako kapag kasama kita. Please, wag mo sana akong sasaktan na. Halos pagsusumamong sabi ni Rona. Napangiti si Daniel sabay hawi ng hibla ng buhok niya sa likod ng kanyang tenga. Lagi kong sisiguraduhin na masaya ka, Rona. Hinding-hindi at palagi ako matatakot na saktan ka. Makalipas ang ilang buwan, naramdaman ni Rona ang pagnanais na ibahagi ang kanyang relasyon kay Daniel sa mga magulang niya. Matagal na naging overprotective ang mga ito sa kanya. Kaya gusto niyang ipaalam sa ama't ina na nakahanap na siya ng taong nagparamdam sa kanya na ligtas, minamahal, inaalagaan, at higit sa lahat, naiintindihan ang kanyang kondisyon. Mama, Papa, panimula ni Rona. May boyfriend na po ako. Daniel po ang pangalan niya at katrabaho ko lang po. Mabait po siya at may tiwala ako sa kanya. Nagkatinginan ang mga magulang niya at saglit na hindi nababasa ang mga ekspresyon ng mga ito. Pagkatapos, nagsalita ang kanyang ina. Puno ng pag-aalala ang boses.
Rona, alam mong mahal ka namin, pero palagi pa rin naming priority ang kalusugan mo. Sigurado ka bang handa ka na para dito? Nagiging komplikado kung papasok ka sa isang relasyon, kaya gusto naming malaman kung matatag ka ba, anak. Tumango si Rona. Alam ko pong nag-aalala po kayo at naiintindihan ko po kung bakit. Pero matanda na po ako ngayon. Kaya ko na pong gumawa ng mga desisyon para sa aking sarili. Naiintindihan po ni Daniel ang aking kalagayan. At mahal na mahal po namin ang isa't isa. Lumambot ang boses ng kanyang ama. Mahirap lang siguro kaming ipagkatiwala ka sa iba, Rona. Gumugol kami ng maraming taon para protektahan ka. Mahirap tanggapin na ikaw ay lumalaki na ngayon na gumagawa ka na ng sarili mong mga desisyon. Napangiti si Rona at ramdam ang lalim ng pagmamahal ng mga ito. Alam ko po, pero ito po ang gusto ko at gusto ko pong makilala niyong lalaking mahal ko. Mabuti po siyang tao at palagi ko po siyang ipinagmamalaki. Bumuntong hininga ang kanyang ina at isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng mga labi nito. Kung nagpapasaya siya sa'yo, ibibigay namin ang tiwala namin sa kanya. Tumango naman ang kanyang ama. Ipangako mo lang sa amin na mag-iingat ka, Rona. Palagi mong bantayan ang puso mo. Inabot at pinisil ni Rona ang kamay ng ama. Pangako po, kaya ko na po ang sarili ko at kapag naoperahan na naman po ako, magiging okay na rin po ang lahat. Pagkaraan ng linggong iyon, dinala ni Rona si Daniel sa bahay nila. Huwag kang mag-alala, Rona. Dinner lang naman. Dapat ako ang mas kabahan, di ba? Haharap ako sa mga magulang mo. Nakangiting sabi ni Daniel. Alam ko naman yon. Mahina niyang sabi at sinusubukang pakalmahin ang sarili. Gusto ko lang na magustuhan ka nila. Palagi nila akong pinoprotektahan mula bata pa lang ako. At medyo OA kasi sila sa pagiging protective sa akin. Kaya sana wala silang makitang mali sa'yo. Tumango si Daniel at halatang naiintindihan siya. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang aking makakaya para magustuhan nila ako at ipagkatiwala ka nila sa akin. Huminga ng malalim si Rona at binuksan ang pinto ng sasakyan. Pinanood niya si Daniel na sinundan siya hanggang sa pintuan. Magilaw siyang binati ng kanyang mga magulang, ngunit masasabi pa rin ni Rona na puno pa rin ng maingat na pag-aalala ang mata ng mga ito. So, Daniel, panimula ng kanyang ama, magkwento ka naman tungkol sa sarili mo. Magkatrabaho kayo ng anak namin, hindi ba? Anong ginagawa mo sa trabaho? Magalang nang umiti si Daniel. Nagtatrabaho po ako bilang isang graphic designer. Minsan po, tumatanggap din ako ng mga freelance gig. Pinagmasdan ni Rona ang kanyang mga magulang na nagpalitan ng tingin. Alam niyang sinusuri ng mga ito ang lahat tungkol kay Daniel. Hindi lang ang trabaho o ang mga interes ng binata, kundi ang pagkatao nito. Sa wakas, nagsalita ang kanyang ina. Sinasabi sa amin ni Rona na mabait ka sa kanya at matyaga ka sa kalagayan niya. Pero sana maintindihan mo kung gaano kaseryoso ang kanyang kondisyon. Hindi pa naooperahan ng anak namin. Baka matagalan din. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin kami ng donor at pinagtutulungan pa namin ng asawa ko ang magagastos. Ibig sabihin, hindi muna kayo maaring magkaroon ng anak kung magpapakasal na kayo. Okay lang ba yun sa'yo? Sinulya pa niya si Daniel. Hindi nagpatinag ang ekspresyon nito. Sa halip, tumingin ang binata sa kanyang ina ng may katapatan. Alam ko po, napag-usapan na po namin yan ni Rona. Sabi ni Daniel. Una pa lang po, sinabi na po sa akin ng anak ninyo ang kanyang kondisyon. Pero hindi naman po yun rason para hiwalayan ko siya. Sinabi niya po sa akin ang lahat at naiintindihan ko po kung gaano kahalagang mag-ingat. Hinding-hindi po ako gagawa ng kahit na anong bagay na makakasakit sa anak ninyo. Tipid na napangiti si Rona. Nagagalak ang puso niya na marinig ang mga salita ni Daniel. Tumikhim ang kanyang ama. Napaka-overprotective namin kay Rona dahil sa kalusugan niya. Palagi naming sinisikap na panatilihin siyang ligtas. Mahina ang puso niya at minsan risky pa. Palagi namin siyang binabantayan para masiguradong hindi siya mag-overexert sa sarili niya. Mundo namin ng asawa ko ang anak namin, Daniel. At nagtitiwala kami na magiging responsable ka kay Rona. Naramdaman ni Rona ang bigat ng mga salita ng kanyang mga magulang. Naluluha siya sa pagmamahal ng mga taong nasa paligid niya. At ngayon, may isa pang taong nadagdag na magbibigay sa kanya ng totoong pag-ibig. Mataimtim na tumango si Daniel.
Pangako po, Tito Rigor. Lagi po ako mag-iingat pagdating sa kanya. Mahalaga din po sa akin ang kalagayan niya na maging mabuti. Pinapahalagahan ko po si Rona higit sa lahat at poprotektahan ko po siya hanggat kaya ko. Hindi ko po hahayaang may makasakit sa kanya. Bahagyang nanlambot ang mga mata ng kanyang ama. Mabuti! Natutuwa kaming marinig yan, Daniel. Gusto lang naming malaman na nasa mabuting kamay ang anak namin. Salamat po na ipinagkakatiwalan niyo po siya sa akin. Aalagaan at mamahalin ko buong buhay ko ang anak ninyo. Sabi ni Daniel na diretsyong nakatingin kay Rona. Nang gabing yon, nang umalis sila sa bahay ng kanyang mga magulang, nadama ni Rona ang kapayapaan sa kanya. Masaya siyang tanggap ng mga ito si Daniel. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, ngunit handa siyang harapin yon, kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Hindi na rin naman pinatagal at nagpakasal na rin silang dalawa. Masaya naman ang pagsasama nila ni Daniel, pero habang tumatagal, mas lalong nararamdaman ni Rona ang pagkukulang niya sa kanyang asawa. Isang gabi, pagkatapos ng mapayapang hapunan, natagpuan ni Rona ang kanyang sarili kasama si Daniel sa kanilang kwarto. Magkadikit ang kanilang mga katawan habang nagsasalo sa isang mainit na sandali. Sa ilang taon nilang pagsasama, paulit-ulit na naging marahan sa kanya si Daniel. Tuwing may nangyayari sa kanila, palaging pinipilit ng asawa niya na huwag manggigil. Palaging may kontrol bawat kilos nito. Gayunpaman, nasasaktan siya para kay Daniel. Alam niyang may stamina ito na tumagal sa magdamag kapag ginagawa nila yon. Pero siya ang hindi makatagal. At kahit hindi pa sila tapos, pinapatigil niya na agad si Daniel. Hindi dahil ayaw ni Rona, kundi dahil delikado na para sa kanyang puso. Daniel, Han, teka lang. Daing niya at mahinang tinapik ang dibdib nito. Daniel, wait. Pero patuloy pa rin ang asawa niya at parang nawawala sa wisyo. Daniel, masakit ng dibdib ko? Bulong ni Rona at bahagyang humiwalay. Sinapo niya kanyang dibdib at mababaw na ang paghinga. Agad na huminto si Daniel at biglang natauhan. Rona, wait, masakit? I'm sorry. Mabilis itong lumayo at inalalayan agad si Rona na makabangon. Tinulungan nitong maging kalmado ang kanyang paghinga. Maya-maya'y nawala na rin ang kirot sa kanyang puso. Gustong-gusto ni Ron ang ginagawa nila at nananabik siya kaya siguro ganoon na naman. Gayunpaman, kahit gusto niya, hindi naman niya maibigay ng buo para sa kanyang asawa. Kaya niyang ibigay ang sarili ng isang beses pero hindi niya kayang tumagal pagkatapos noon. Higa ka na ulit, Han. Magpahinga ka na. Malumanay na sabi ni Daniel at binihisan siya ng damit. I'm sorry, hindi kita narinig agad. Pasensya na talaga, Han. Hindi ko na ulitin. Tumingin siya sa mga mata nito at nakita niyang pagkadismaya roon. Ngunit pati na rin ang pag-unawa. Ako dapat ang mag-sorry, Daniel. Bulong ni Rona at nangingilid ang mga luha sa mga mata. Ayokong huminto pero ang puso ko sobrang sakit. Palagi na lang ganito. Sorry, ang unfair ko sa'yo. Huminga ng malalim si Daniel. Hinalikan nito ang kanyang noo. Okay lang, Rona. Gusto ko lang maging okay ka. Naiintindihan ko naman. Sana okay lang Saka okay lang kahit tumigil tayo. Gagawan ko na lang ng paraan ng sarili ko. Mas lalong sumama ang loob niya. Ano? Pupunta ka na naman sa banyo tapos kayong dalawa na naman ang palad mo? Mahigpit siyang niyakap ni Daniel at humalakak sa kanyang tenga. Bibig mo, huwag ka ganyan. Okay nga lang. Ang mahalaga, okay ka lang, Han. Okay na ako sa palad. Basta, hindi ikaw ang mabitin. Kontento naman ako kahit ganito lang. I love you. Huwag ka nang umiyak, ha? Pumikit si Rona. Alam niyang mahal siya ni Daniel. Hinding-hindi siya nito pipilitin sa mga bagay na hindi niya kaya. Pero nagigilty naman siya. Gusto niyang maging malakas para sa asawa niya. Pero hindi niya magawa at alam niyang pagkukulang yon bilang misis ni Daniel. I'm sorry. Alam kong hindi ako tulad ng inaakala mo. Pakiramdam ko'y nabibigo kita palagi. Ulit pa ni Rona. Dahan-dahang hinawakan ni Daniel ang mukha niya at pinilit siyang tumingin rito. Rona, wag mong sabihin yan. Ikaw ang lahat sa akin. Hindi mo ako binibigo. Nabibigo ako sa sitwasyon pero hindi sa'yo. Ikaw ang aking asawa. Mahal na mahal kita. At hindi ko hihilingin sa'yo na gawin ang hindi mo naman kayang gawin.
Tumango si Rona. Palaging matyaga sa kanya si Daniel, ngunit sa mga sandaling katulad noon, nararamdaman niya ang bigat ng sarili niyang limitasyon. Gusto niyang ibigay kay Daniel ang lahat ng kailangan nito, pero parang lagi siyang pinipigilan ng sariling katawan. "Thank you," bulong niya at halos hindi marinig ang boses. "Sana mas higit pang kaya kong ibigay sa'yo. Sobrang unfair ko sa'yo." Hinaplos ni Daniel ang kanyang buhok. "Sobrang higit ka na sa akin, Rona. Hindi mo na kailangan mag-alala pa." Hindi siya perpekto, ngunit sa mga bisig ni Daniel, nadama niya ang isang bagay na higit pa sa pagmamahal. Tanggap siya ng asawa niya kahit anong mangyari. "I love you," bulong ni Rona. "I love you too," bulong ni Daniel, puno ng init at pangunawa ang boses. "At sabay nating haharapin ang lahat. Darating din ang araw na magiging okay din ang lahat." Sa sandaling yon, habang hawak nilang isa't isa, napagtanto ni Rona na sa kabila ng kanyang mga takot, sa kabila ng kalagayan, hindi siya nag-iisa. Nasa kanya si Daniel at anuman ang mga pagsubok na kanilang kinakaharap, palagi itong nasa tabi niya, nagmamahal, umuunawa at nagtsatsaga sa kanya. Sapat na yon para sa kanilang dalawa. Pero hanggang kailan sila mananatiling kontento sa lahat ng mayroon sila ngayon? "Han, ano, masarap ba?" Nakangiting tanong ni Rona sa kanyang asawa. Mabagal nitong inuya ang kinakain. "Oo, masarap naman. Hindi na maalat katulad nung nakaraan." Napangiti si Rona. "Mabuti naman. Hindi ko kasi tinikman yan. Alam mo naman na bawal ako sa malasang pagkain. Pasensya ka na kung palagi na lang matabang ang niluluto ko para sa'yo. Dahil okay na ako magluto, maghahanda ako ng pack-lunch para sa'yo. Para naman may baon ka sa opisina." Umawang ang bibig ni Daniel. "Wag na. I mean, hindi na naman kailangan. Ayoko mapagod ka. Mas gusto ko rin na bumili na lang." Marahan namang tumango si Rona at hindi na pinilit pa. "Okay, sige, hindi na. Dito na lang ako magluluto." Tumayo muna si Rona dahil nakalimutan niyang kumuha ng malamig na tubig. Kaso, natigilan siya nang makita ang ginagawa ni Daniel. Nilalagyan nito ng mainit na tubig ang sabaw ng ulam. Napayuko si Rona at nakaramdam ng lungkot. Maalat ang niluto niyang pagkain. Hindi lang sinabi ni Daniel sa kanya. Malamang ay iniiwasan nito na sumama ang kanyang kalooban. Yun din siguro ang dahilan kung bakit ayaw ni Daniel na maghanda siya ng baon para rito. Inilapag niya ang pitsil sa lamesa. "Gusto mo ba talagang pagkain?" Tumango naman agad si Daniel at sunod-sunod na sumubo. Halos ayaw nang nguyain. "Masarap naman. Magana nga ako. Ang swerte-swerte ko. Palagi akong pinagluluto ng asawa ko. Ang sweet mo talaga, Rona." Napabuntong hininga si Rona at kinuha ang plato nito. Nagulat si Daniel nang ginawa niya yon. Niligpit niya yon at inilagay sa lababo. "Teka lang, Han." Kinakabahang sabi ni Daniel. Pinilit niyang ngumiti at kinuha ang cellphone niya. "Hindi mo na kailangan magsinungaling. Alam kong hindi masarap ang luto ko. I-order na lang kita. Pakihintay na lang." Napabuntong hininga si Daniel at bahagyang lumapit sa kanya. "Okay lang naman. Medyo maalat lang. Siguro bawasan mo ang asin next time." Mas pinakita ni Rona na hindi siya apektado. "Hindi, okay lang. Mas maganda rin kung mag-order ka na lang kasi dalawa lang naman tayo dito sa bahay. Iba rin naman ang kinakain ko sa kinakain mo. Kaya hassle din at time-consuming kung magluluto pa ako." Marahan siyang niyakap ni Daniel. "Nagtatampo ka na." Pinilit niyang tumawa. "Ano ka ba? Hindi ako nagtatampo. Okay lang." Pero mas yumakap pa sa kanya ang asawa niya. "Hindi, nagtatampo ka. I'm sorry, nagsinungaling ako. Ayoko lang namang sumama ang loob mo kasi nag-effort ka." Marahang pumikit si Rona. Alam niyang pinapapanatag siya ng asawa niya. Siya naman ang may problema. Walang rason para humingi ito ng tawad sa kanya. Tiningnan ni Rona ang cupboard nila sa kusina. "Mag-grocery tayo. Wala na pala tayong stock. Ipag-drive mo ako, Han." Nalulungkot pa rin ang mukha ni Daniel, pero marahan itong tumango. Hinila siya nito at naghanda na sila sa pag-alis. Pagkarating nila sa grocery store, inabalan na lang nila ang sarili sa pamimili. Habang ginagawa nila yon, hindi naman siya binibitiwan ni Daniel. Ngunit habang papunta sila sa dairy section, isang tunog ang nakakuha ng atensyon ni Rona. "Mama!
bulalas ng humahagik-gik na batang lalaki. Lumingon siya upang makita ang isang maliit na batang lalaki na tumatakbo sa mga pasilyo. Hinahabol ito ng ama na mukhang tinatakbuhan pa yata. Puno ng sayang mukha ng ama, kumikislap ang mga mata habang sinusubukang abutin ng anak. Pero nang mapatingin si Rona kay Daniel, napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Nakangiti ito at may pananabik sa mga mata. Pero maya-maya'y naging lungkot at inggit na ang bumaha roon. Daniel, ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Rona at medyo nag-aalangan ng boses. Lumingon sa kanya si Daniel at saglit ay tila malayo ang mga mata nito. Pagkatapos, binigyan siya ng isang maliit na ngiti, ngunit hindi yon umabot sa mga mata. Oh, ayos lang ako. May naisip lang. Saglit niyang pinag-aralan ng asawa niya. Alam ni Rona na may bumabagabag kay Daniel. Nang matapos silang mag-grocery, bumiyahin na rin naman sila pa uwi. Habang nasa sasakyan, hindi niya na napigilan ang sariling magsalita. Habang umuugong ang sasakyan sa kalsada, binasag ni Ron ang katahimikan. Daniel, I'm sorry. Napatingin ito sa kanya at naguguluhan ng ekspresyon. Sorry? Para saan? Huminga ng malalim si Rona. Kanina sa grocery store, nakita mong batang yun kasama ang kanyang ama. Nakita ko sa mga mata mo. Alam kong gusto mo na ng anak Daniel at hindi ko kayang ibigay yun sa'yo. Sunod-sunod ng pagkukulang ko, hindi ko na alam kung paano pa makakabawi sa'yo. Agad na inabot ni Daniel ang kanyang kamay at marahang pinisil. Rona, wag mong sabihin yan. Hindi naman problema sa akin yun. Hindi naman ako nagmamadali. Napag-usapan na natin to dati at naiintindihan ko naman. Ngunit umiling si Rona at mabigat pa rin ang kalooban. Alam ko, pero minsan iniisip ko pa rin, kung malusog lang sana ako, sana kaya kong dalhin ang anak natin. Sana hindi tayo nagpipigil bumuo ng isang masayang pamilya. Palagi na lang ganito. Gusto ko lang matapos ang pagtitiis natin, Daniel. Hindi agad nakapagsalita si Daniel. Nagpatuloy ito sa pagmamaneho at nakatuon ang mga mata sa kalsada. Pero humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay na para bang sinisigurado ito. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita ang asawa niya. Rona, Han, hindi mo ako pinipigilan. Hindi naman tayo nagtitiis kasi pareho naman tayong masaya. Sinabi ko na sa'yo nun, kung ano ang meron tayo ay lahat ng gusto ko. Namumungay ang mga mata ni Daniel. At kung wala tayong mga anak, kung hindi natin magagawa ang lahat ng magagawa ng iba, okay lang. Dahil nandyan ka pa rin naman, hindi ko na kailangan ng iba. Sinulyapan niya ito. Pero pakiramdam ko dapat mas mabigyan pa kita. Gusto kong maibigay sa'yo ang mga bagay na gusto mo. Isang pamilya, mas maraming oras, mas maraming lakas. Napabuntong hininga si Daniel. Rona, please, wag mong isipin yan. Tama na. Naiintindihan ko ang mga takot mo. Alam ko kung gaano mo kagustong magbago ang mga bagay. Gusto ko rin yan para sa'yo, para sa ating dalawa. Gusto ko lang na maging masaya ka at ligtas dahil yun ang ipinangako ko sa mga magulang mo. Saglit na napapikit si Rona. Gusto kong mabuhay ng walang limitasyon, Daniel. Gusto kong maranasan ang mga bagay na hindi ko narating nung bata pa ako. Gusto kong tumakbo sa parke kasama ka, magbakasyon, maranasan ang lahat ng normal na mga gawain na pang-araw-araw. Gusto kong makahinga ng maluwag at huwag mag-alala sa puso ko. Gusto kong makasama ka palagi, mabigyan ka ng anak, at maibigay ko sa iyo ang lahat. Tumingin si Daniel sa kanya. Puno ng lambing at pangunawa ang mga mata nito. Darating din tayo doon. Palagi akong humihiling na sana mapabilis ang pagkakaroon mo ng donor. At kapag dumating ang araw na yon, kapag malusog ka na, babawiin natin ang lahat ng mga bagay na hindi natin nagawa. Kaya please, habang wala pa, huwag mo munang masyadong isipin, Rona. Mahal na mahal kita kaya hindi mo kailangan mag-alala pa sa mga pagkukulang mo. Nakakaaliw ang mga salita ni Daniel at kahit nandoon pa rin ang mga alalahanin niya, alam niyang tama ang kanyang asawa. Ano man ang hinaharap, haharapin nila yun ng magkasama. Pero hanggang kailan nga ba sila magiging matatag? Hanggang saan sila dadalhin ng mga pagkukulang ni Rona sa kanyang asawa? Oh, bakit may lunchbox dito? Nagbabawa na si Daniel? Tanong niya sa sarili nang makita sa lamesa ang lunchbox. Tinignan niya rin ang lunchbag, wala nang laman yon. Maya-maya may nakita siyang note. May nakalagay na enjoy your meal at pangalan ng isang restaurant.
Galing sa restaurant? Pero bakit naman lunchbox to? Nagtataka niyang tanong. Ilang sandali pa ay lumabas ng silid si Daniel. Nagulat ito nang makitang hawak niya ang lunch bag. May restaurant pala na lunch bag ang ibinibigay? Ang galing parang homemade, sabi pa ni Rona. Umawang ang bibig nito at tinanggal sa kamay niya ang lunch bag. Hindi akin yan. Sa katrabaho ko lang. Pinahabilin muna sa akin kasi may ibang pupuntahan. Nakakasira daw ng forma niya. Tumangot-tango naman si Rona. Interesado pa rin sa restaurant na gumagamit ng lunch bag para sa customer. Mukhang mahal ang meal dahil parang homemade ang packaging. Kaya naman, nang may libre siyang oras, pinuntahan niyang restaurant. Gusto niya rin kasing padalhan na lang ng lunch ang asawa niya sa opisina. Hindi na sumubok si Rona na magluto dahil mabibigo niya lang si Daniel. Pagkarating niya roon, nakita niyang simpleng restaurant lang naman pala. Wala siyang balak na mag-order dahil bawal naman sa kanya. Pero habang tinitingnan ni Rona ang mga pagkain, halos lahat ng mga paborito ni Daniel nandoon na. Hi po, ano po sa inyo? Nakangiting tanong ng babae sa kanya. Napatingin si Rona sa babae. Chubby ito at mataba ang mga pisngi. Gayunpaman, maaliwalas ang mukha at palagi pang nakangiti. Itatanong ko lang, nagdi-deliver ba kayo? Tanong ni Rona dito. Ikaw bang may-ari? Tumango naman ito. Yes ma'am, ako po si Lori. Pero pasensya na po, hindi pa po kasi kami pwede for delivery. Nagtaka naman agad si Rona. Talaga? Hindi pa? Akala ko pwede na, sayang naman. Nagbigay ng calling card si Lori. Pero if gusto nyo po pwede naman, i-save nyo na lang po ang number ko ma'am. I-follow nyo na rin po ang page namin para maging updated po kayo kung pwede nang deliver. Napangiti si Rona. Salamat. Thank you din po ma'am. Sagot naman agad ni Lori. Lumipas pang mga taon, naging maayos naman ang pagsasama nila ni Daniel. Ngunit kamakailan lang, tila may nagbago. Madalas nang umuuwi ng late ang asawa niya. Hindi niya na rin ito madalas na nakakasabay sa dinner. Uuwi itong pagod palagi. Halos hindi na rin ito ginagalaw ang mga pagkain na inihanda niya para dito. Kahit initin man lang sa umaga, hindi na ginagawa ni Daniel, kaya napapanis lang at natatapon pa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sofa, napunta ang mga mata niya sa cellphone ni Daniel. Hindi niya karaniwang pinakikialaman ang mga gamit nito. Ngunit ng gabing yon, parang may nagtulak sa kanya na gawin iyon. Wala naman siyang makitang kakaiba, puro mga katrabaho lang nito ang kausap. Walang kahit na anong kahina-hinala. Aksidente niyang napindot ang online shopping app ni Daniel. Natigilan si Daniel nang makita ang mga in-order nito. Set ng mga damit para sa baby boy? Anong gagawin niya rito? Tanong ni Rona habang tinitingnan ang mga pinag-o-order nito. Baka sa anak ni Emily. Oo nga pala, nanganak ng kapatid niya. Ngunit habang tinititigan niya ang mga nasa cart, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Hindi siya sanay na hindi sinasabi ni Daniel sa kanya yon, pero isinantabi niya na lang kung anuman ang kanyang iniisip. Kinagabihan, habang tinutulungan niya si Daniel na maghanda para sa susunod na araw sa trabaho, may napansin siyang kakaiba. Habang inaayos niya ang mga damit, nakita niya ang isa pang cellphone na nakatago sa likod ng drawer. Kanina to? Bakit may isa pang cellphone? Nagtataka niyang tanong. Nang buksan niyo ni Rona, nakita niyang lock screen. Picture ng isang baby boy ang wallpaper noon. Biglang tumunog ang cellphone. May bagong message na dumating. Pero bago niya pa mabasa yon, mabilis na hinablot ni Daniel ang cellphone. Nagulat si Rona sa naging reaksyon nito. Sa'yo ba yung isa? Bakit dalawang cellphone mo? Tanong ni Rona at pilit na pinapakalma ang boses. Tumingin sa kanya si Daniel at nanlaki ang mga mata saglit. Ito'y hindi sa akin. Cellphone lang to ng katrabaho ko. Naiwan niya lang sa opisina kaya inuwi ko na lang para ibalik bukas. Tumango si Rona, bagamat nakaramdam siya ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang makakalimuti naman ang katrabaho mo, palagi na lang may naiiwan. Tumango si Daniel at itinago na sa bag nito ang isa pang cellphone. Kaya nga, naiistorbo na nga ako, Han. Matamang tiningnan ni Rona si Daniel. Hindi lang nasorpresa ang asawa niya. Natatakot na may makita siya. Natatakot na may matuklasan siyang sekreto. Nais niyang maniwala kay Daniel.
Magtiwala, pero hindi angkop sa kilos nito ang mga sinasabi. Gayunpaman, hindi na nagpumilit pa si Rona. Ayaw niyang magsimula ng argumento. Pero ang mga pag-aalinlangan ay gumagapang sa kanya. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may tinatago si Daniel. Next week, pupuntahan ko si Emily. Gusto ko silang bisitahin ng baby niya. Gusto mong sumama? Mukhang nagtatampo na sa iyong kapatid mo. Subok ni Rona sa kanyang asawa. Nagbihis naman ng damit si Daniel. Sige, pumunta ka. Pero pasensya na, hindi ako makakasama. May inuutos pa kasi sa akin ng boss ko. Mahalaga yon. Nirarush na kasi. Marahan siyang tumango. Sige. Lumapit siya sa kanyang asawa at marahang niyakap mula sa likuran. I love you. Hinawakan nito ang mga kamay niya at humarap sa kanya. I love you too, Rona. Mata man niyang tiningnan ng kanyang asawa. Hindi mo naman ako sasaktan, di ba? Mahal mo ko, kaya iniingatan mo ako palagi. May emosyon sa mga mata ni Daniel na hindi niya mabasa. Mahal kita. Hindi ako tumitigil ng pagmamahal sa'yo. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Ayokong masaktan ka. Ayokong madurog ang damdamin mo. Kaya lahat ng ginagawa ko, sana maintindihan mo na para sa'yo. Muli niyang niyakap si Daniel. Miss na kita. Sana hindi ka na palaging busy. Gusto rin naman kitang makasama. I'm sorry. Garal-galang boses na sabi ng kanyang asawa at mas lalo siyang niyakap. Patawarin mo ko. Sorry talaga. Nangilid ang mga luha ni Rona. Hindi niya alam kung para saan talaga ang mga sorry na yon. Gayunpaman, may nagawang pagkakamali sa kanya si Daniel. Mukhang hindi kakayanin ng puso ni Rona. Ate Rona! Bulalas ni Emily, ang kapatid ni Daniel. Mabuti naman nandito ka na. Mabuti ka pa, naalala kong bisitahin. Ang magaling kong kapatid, nilumot na yata sa trabaho niya. Marahan na lang na tumawa si Rona. Sorry na, busy lang talaga ang kuya mo. Nasaan ang pamangkin ko? Mabilis naman siyang pinapasok ni Emily. Napangiti siya nang makita ang kanyang pamangkin. Kinarga niyang bata at parang may humahaplos sa kanyang puso. Gustong-gusto niya na talagang magkaroon ng anak. Oo nga pala, may mga biniling damit para sa baby mo ang kuya mo. Napadala na ba dito? Tanong ni Rona sa kanyang hipag. Kumunot naman ang noon ni Emily. Mga damit? Hindi nga nagpaparamdam yon. Makapagpadala pa kaya ng mga damit dito? Wala pa siyang binibigay sa anak ko. Sinisingil ko na nga siya. Ginawa kong ninong tapos binabarat ang anak ko. Sure ka? Wala talagang mga damit? Mahinang tanong ni Rona. Umiling naman si Emily. Napabuntong hininga si Rona. Tila nahihirapan siyang huminga. Ayaw niyang lamunin ang kanyang mga kutob at pagdududa. Gayunpaman, yon at lunod na siya. Mas lalo lang tumitindi ang mga paghihinala ni Rona. Hindi niya napigilan na isipin ang mga damit ng batang lalaki. Ang isa pang cellphone at ang distansya na lumalaki sa pagitan niya at ni Daniel. May mali. Alam niyang may mali at determinado siyang alamin kung ano iyon. Ano? Anong ginawa mo? Bakit hindi mo binabantay ng maayos? Lori, ano ka ba naman? Medyo galit na sabi ng kanyang asawa. Natigilan si Rona sa pagpunta sa kusina. May kausap na babae si Daniel. Ngayong marami na siyang iniisip, hindi na siya mapalagay. Pinipilit niya na lang maging kalmado dahil makakasama yon sa kanyang puso. Kumusta na siya? Okay lang ba? Ipa-check up mo na lahat. Oo, pupunta na ako. Sabi pa ni Daniel sa kausap nito sa kabilang linya. Mabilis namang umalis si Rona sa kusina. Dali-dali siyang nagpunta sa sala at nagpanggap na abala sa pagbabasa. Maya-maya, lumapit na sa kanya si Daniel. Han, adis muna ako ah. May biglaan kasing pinapagawa ang boss ko. Babalik ako agad pagkatapos. Sabi ni Daniel sa kanya. Tumaas ang mga kilay ni Rona at marahang tumango. Okay, sige, ingat. Tumango naman ang asawa niya at hinalikan siya sa mga labi. Text ako sa'yo. Nang makaalis na si Daniel, mabilis niya itong sinundan. Kinakabahan siya habang nakasakay sa taxi. Hindi siya mapakali. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa katotohanan ng malapit nang sumampal sa kanya. Maya-maya, huminto ang sasakyan ni Daniel sa isang ospital. Bumaha ang pagtataka sa kanya. Gayunpaman, sinundan niya pa rin si Daniel. Mabilis niya itong sinundan. Pumasok ang asawa niya sa isang silid.
Kaya marahan siyang naglakad papalapit doon. Narinig niya ang boses ni Daniel. Anong nangyari? Bakit hindi mo siya binabantayan ng maayos? Sabi ko naman sa'yo, bantayan mo, di ba? Garalgal ang boses ni Lori. Hindi ko kasi alam. Akala ko normal lang pero bigla na lang lumala ang iyak niya. Hindi ko naman alam na may nararamdaman na pala siya. Mahirap basahin kung anong masakit sa baby natin. Narinig ni Rona ang pagkadismaya sa boses ng asawa niya. Kawawa naman ang anak ko. Kung hindi mo siya kayang alagaan ng maayos, kukunin ko na lang siya. Hindi naman pwede yun, Daniel. Bulalas ni Lori. Ano ko rin naman si Dave? Saka bakit? Sa tingin mo ba, matatanggap siya ng asawa mo? Hindi siya matatanggap at mas lalong hindi niya matatanggap na niloko mo siya. Oo, alam ko. Nagkamali ako pero nagising na ako. Mariing sabi ni Daniel. Natuwa lang ako sa'yo nun kasi nagagawa mo ang mga pagkukulang ng asawa ko sa akin. Pero sa totoo lang, mahal ko ang asawa ko. Siya lang ang nasa puso ko at hindi mo mapapalitan yun. Nakarinig siya ng malakas na sampal bago ang boses ng umiiyak na si Lori. Ipokrito ka rin talaga. So anong sinasabi mo? Ginamit mo lang ako para maibsan ang kalungkutan mo? Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagbigay ng anak sa'yo. Walang hiya ka, Daniel. Minahal kita pero ginawa mo sa akin to. Alam ko naman, hindi mo malalet go ang asawa mo dahil mahal mo siya at ako, pastime mo lang. Marahan niyang binuksan ang pinto. Gulat na gulat ang dalawa nang makita siya. Nang makita ni Rona ang batang ilang buwan pa lang doon, sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Napailing siya at hindi makapaniwala. Ganoong antas na pala ng panloloko ang ginawa sa kanya ni Daniel. Mabilis na lumapit sa kanya si Daniel pero malakas niya itong itinulak. Huwag kang lalapit sa akin. Bumagsak na rin ang mga luha nito. Rona, please patawarin mo ako. Please, matagal na ako nagsisisi. Kumalma ka. Please, ang puso mo. Pero sobrang lakas na ng mga hikbi niya. Wala nang pakialam kung grabe ang kirot sa puso niya. Walang hiya ka, Daniel. Paano mo nagawa sa akin to? Sabi mo hindi mo ko sasaktan. Sabi mo, nangako ka sa harap ko, sa harap ng mga magulang ko, sa harap ng Diyos. Bakit? Alam kong may pagkukulang ako, pero alam ko sa sarili ko na hindi ko deserve ang lahat ng to. Mariing pumikit si Daniel at mabilis na lumuhod sa harap niya. I'm sorry. Sorry, please, patawarin mo ko. Alam kong nagkamali ako at walang dahilan para maitama lahat. Pero nagsisisi na ako. Mahal na mahal kita. Hindi kita kayang mawala. Pilit niya itong itinutulak. Galit na galit si Rona sa asawa niya, sa kabit nito, at sa lahat ng taong walang pakundangang nanakit sa kanya. Tiningnan niya si Lori na hindi makatingin ng diretso sa kanila. Ano? Daniel, ano? Sexy naman ako. Mas sexy ako sa Lori na yan. Hindi ako magaling magluto pero nagsisikap naman ako. Umiiyak niyang sabi. Mabibigyan naman kita ng anak pero sabi ko, hintay-hintay lang. Bakit mo nagawa to? Alam mong mahina ang puso ko, kaya bakit kailangan ganitong sakit ang ibigay mo sa akin? Para mo na rin akong pinatay, Daniel. Humagulgol na ang kanyang asawa. Ayaw nitong bitiwan ng mga binti niya. Sobrang higpit ng yakap nito roon na parang kapag pinakawalan niya, mawawala talaga si Rona. Ang sakit! Aray! Malakas na sigaw ni Rona at sinapo ang kanyang dibdib. Mabilis na tumayo si Daniel at bakas ang pag-aalala. Rona! Rona! Namimilipit na siya sa sobrang sakit kaya binuhat na siya ni Daniel palabas. Rona! Rona, laban lang! Dadalhin kita sa doktor! Please! I'm sorry! Lumaban ka! Nang ilapag siya sa kama, natanaw niya ang takot na mukha ni Daniel. Habang tinitingnan siya ng doktor, unti-unti na siyang nawala ng malay. Hindi niya alam kung ilang araw siyang tulog. Basta pagising ni Rona, hinang-hina pa rin siya. May masakit sa kanyang dibdib pero hindi niya alam kung bakit may kaunting gaan na. Nang magising si Rona, bumungad sa kanya ang kanyang mga magulang. Mama! Papa! Mahina niyang sabi. Diyos ko! Salamat sa Diyos! Salamat at ligtas ka! Mahal na mahal ka namin, anak!
Salamat at lumaban ka sa buhay mo. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Simula ng araw na yon, sinamahan siya ng kanyang mga magulang na makarecover. Hindi niya nakita kahit isang beses si Daniel pero ayaw niya na munang isipin. Nalaman niya rin kasi na naoperahan na pala siya. 3 buwan siyang nakoma pagkatapos niyang mawala ng malay. Makalipas ng ilang linggo, nakauwi na rin naman si Rona. Sa bahay ng mga magulang na siya umuwi. Hindi rin naman nagtatanong ang mga ito tungkol kay Daniel. Gayunpaman, kahit galit siya sa kanyang asawa, kailangan niya pa rin itong harapin. Anak, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ama. Sumagot naman si Rona. Pupuntahan ko lang po si Daniel. May kailangan po kaming pag-usapan. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang bago nagsalita ang kanyang ama. Anak, wala ka nang pupuntahan. Kumunot ang noo ni Rona. Bakit po? Sumama na po ba siya sa kabit niya? Namuo ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Anak, wala nang asawa mo. Namatay siya sa car accident. Nagmamaneho siya ng laseng kaya naaksidente siya. Nabitiwan ni Rona ang kanyang bag. Nang hihina agad ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Bakit ngayon niya lang po sinabi sa akin? Naluluhang tanong ni Rona. Ilang buwan na po ang lumipas mula nang makalabas ako sa ospital at ngayon niyo lang po sinabi? Anak, bagong opera ka. Hindi namin kayang manganib ulit ang buhay mo. Umiiyak na sabi ng kanyang papa. Alam namin hindi mo kakayanin kapag nalaman mo. Sana malaman mo na kahit wala na siya. Siya ang nagdugtong ng buhay mo ngayon. Bago mawala ang asawa mo, binubulong niya sa mga nag-rescue sa kanya na ibigay ang puso niya sa'yo. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo, anak. Mahal ka niya at humihingi din ng tawad. Nanginginig ang mga kamay at ang mga labi ni Rona. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Parang panaginip lang ang lahat. May kasalanan sa kanya si Daniel pero ayaw niyang umabot sa puntong ganoon ang mangyayari. Nilapitan siya ng kanyang ina na umiiyak na din. Nang makoma ka, nalaman namin ng papa mo ang dahilan. Galit na galit din kami sa kanya dahil nagawa kanyang saktan ng ganoon. Ayaw namin siyang palapitin sa'yo, pero nakakapuslit pa rin siya para mabantayan ka. Araw-araw siyang nasa ospital, naghihintay na magising ka. Ang asawa mo, palagi ko rin nakikitang nakaharap at nakaluhod sa chapel habang umiiyak. Gusto ko siyang lapitan dahil naaawa ako, pero kapag naaalala kong siya ang dahilan kung bakit nanganib ang buhay mo, hindi ko magawa. Mas lalo lang umiyak si Rona. Hindi niya gustong mawala ang kanyang asawa. Ang gusto niya, patuloy na humingi ito ng tawad. Ayaw niyang mapunta ang puso ni Daniel sa kanya. Nang dalhin siya ng kanyang mga magulang sa puntod ni Daniel, mas lalo lang siyang nagdalamhati. Simula ng araw na yon, naging mas mahirap ang paglimot ni Rona kay Daniel. Gayunpaman, hindi siya iniwan ng kanyang mga magulang. Palaging pinaparealize sa kanya na hindi niya dapat sayangin ang kanyang buhay. Na kung may gustong mangyari si Daniel, yun ay ang patuloy siyang mabuhay at hanapin ang kaligayahan na para sa kanya. Ilang taon bago siya nakapagmahal muli. 39 years old na si Rona nang magkaroon muli ng asawa na siyang first love niyang si Mark. At kahit parang huli na, nabuntis pa rin siya. Alam ni Mark na hindi na mawawala sa puso niya si Daniel. Kaya naiintindihan nito kung nananatili pa rin sa mga alaala niya ang nauna niyang asawa. Aalalayan ko na po kayo, sabi ng isang binata sa kanya. Napangiti agad si Rona. Salamat. Hirap nang umakyat dito. Sumasakit na ang balakang ko dahil sa baby ko. Kaso gusto kong bisitahin ang una kong asawa. Ipapakita ko lang ang sarili ko. Baka nag-aalala na hindi maayos ang buhay ko. Napangiti naman ang binata sa kanya habang siya'y tinutulungan. Ako naman po, bibisitahin ko po ang papa ko. Pero nagulat silang dalawa nang pumunta sila sa iisang puntod at walang iba kundi kay Daniel. Nagkatinginan sila ng binata. Bakas ang kaba sa mukha nito at umiwas ng tingin. Sorry po, mahinang sabi nito. Pero ngumiti lang siya at bahagyang hinaplos ang buhok nito. Ayos lang. Ikaw na si Dave. Ang laki mo na pala. Nasaan ang mama mo? Nasa restaurant po. Sagot ni Dave. Hindi po ba kayo nagagalit sa akin? Alam ko pong nakaraan na pero alam ko po ang kwento ni na mama at papa.
Pasensya na po na nasaktan po kayo ng mga magulang ko. Ayoko rin naman pong maging bunga ng pagkakamali. Parang hinaplos ang puso ni Rona. Manang-mana ka sa papa mo. Pareho kayong mabait. Huwag kang mag-alala. Wala nang galit sa puso ko. Isa pa, nasa akin ang puso ng papa mo at alam kong mahal na mahal ka niya. Minsan bisita ka sa amin. Gusto rin kitang ituring na anak. At sana itong anak namin ni Mark, ituring mo rin na kapatid. Napangiti naman agad si Dave. Maraming salamat po. Huminga ng malalim si Rona at muling tiningnan ang lapida ni Daniel. Hangad niyang kung nasaan man ang asawa niya, sana ay masaya na ito sa kinahinatnan ng mga buhay nila. Madalas, nangungulila pa rin siya rito. Gayunpaman, kahit maraming nagbago, tila nasa paligid lang si Daniel. Hindi lang literal, kundi talagang ibinigay nito ang puso sa kanya, na kaya siyang mahalin habang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na bawat tao na dumadaan sa ating buhay ay may dalang misyon. Minsan, upang magbigay ng gabay o magbigay ng sakit na matututo tayo. Gayunpaman, isipin pa rin natin ng paulit-ulit na may dahilan ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. At bawat pagsubok na dumaraan sa mga buhay natin, sinusubok lang tayo kung gaano tayo katatag at kayang manatili na kumapit at manalig sa Diyos. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.